So alam po ninyo, tayo po ngayon ay magsisimula ng ating bagong series, no? Ito po ay sa aklat po ng Colossae o Colossus, kanyang Colossus sa Tagalog or Colossians sa ating pong English Bible. And alam po ninyo, itong Colossians na ito ay sulat ni Paul sa mga Christians in Colossae. Sa iba po ay Colossae, di ba? Depende ho sa inyong pag-pronounce. And kung babasahin niyo po yung buong tema noong aklat, makikita niyo po that Paul was declaring the supremacy of Jesus Christ. Yung pong kalgang kataas-taasan ni Jesus sa buhay ng mga mananampalataya. He is supreme not because of his power to create the heavens and the earth. Hindi lang yun ang sukatan ng kanyang supremacy. Hindi lang din po nasusukat sa kanyang pagbibigay ng maliwanag na dahilan sa atin sa buhay. Ang kanya pong supremacy ay makikita po sa pag-magnify niya ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi He was willing to suffer on the cross for our sins. Can you imagine? Ang dakilang Diyos, despite His supremacy, despite His greatness, He was willing to suffer on our behalf. Nang sa gayon, bawat isa sa atin magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga sabi dito, Jesus, the expression of God's love. Kasi hindi natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos without Jesus. You can see the heavens and the earth. You can see the greatness of God sa mga creation niya. You can see yung pong power ng Diyos. Pag pinapanood niyo po yung pakapaligid ninyo, titigan niyo yung katabi niyo, pag tinutusok niyo mata, pipikit ang sarili. Di ba? Yung sophistication ng pagkakalikha sa atin. You can see the greatness of God, the power of God. But when it comes to His love, we can also see that through Jesus Christ. Are you following? Now, ito po, kayo po, paano nyo ini-express yung love niyo sa isa't isa? Kasi iba-iba yan. Some people, they say, I love you. Yung iba, hindi ganun ang kanilang pag-express eh. So, hindi naman natin ibig sabihin, pag di ka nagsasabi na I love you, hindi ka na marunong mag-express. Iba-ibang paraan natin to express our love. Kayo po paano? Ano na? Yung isa ginugulpi daw. Yung ganun daw niya kamahal yung asawa. Parang sobra kitang mahal. Okay naman. Di ba, meron tayong mga uso ngayon pag ganyan-ganyan pa, di ba? Now, alam niyo po ba, nagulat ako, no? Yung mga emoji pala sa social media platform, iba-iba palang meaning ng heart na yon. Depende sa kulay. Ewan ko kung nakita niyo na yan. Ayon sa kanila, ito daw po yung different heart symbol meanings, no? Pagka daw blue, it means trust, harmony, peace, and loyalty. Amazing, no? Kapag ka-green, ito po ay maaring envy, but also represents organic and healthy living. Wow! Now, kapag yellow, happiness and friendship. Pagka daw purple, sensitive and compassionate love or wealth. Kapag naman daw orange or a feeling of serenity, care, warmth, and friendship. Kapag naman daw itim, morbidity or sorrow. Noon hindi ko yan alam kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganyang bagay. But nagulat ako na ganun pala yun, may iba-ibang expression. Now sa inyo po, paano nyo sinasabi? Ngayon meron akong bago natutunan. The expression of God's love, of course, is through Jesus Christ. Hindi ho ganyan, kundi ganyan. Ganyan, paraan. Ganyan, at ganyan. Tatlong cross. Oh, napansin nyo po ba yun? Andyan pa kayo. Diba? Hindi heart, kundi tatlong cross just to remind us of the Calvary. Because God used that as an expression of His love. Ang hirap, no? Nakaka-arthritis. Anyway, ganun talaga ka-painful yung kamay ni Jesus nung napako eh. Kaya ito po ay napakagandang bagay. And when we talk about love, it's not something abstract. It's something concrete. Kaya naalala ko isang professor sa Bible school na for 40 years, he was teaching in the Bible school talking about love, forgiveness, forbearance. Nung nag-retire na, ito na, nagsimento ng kanyang pavement. Nagsimento. Pagkatapos magsimento, at biglang nagkakapi-kapi na, yung mga bata, yung mga kapitbahay, nilalagyan ng footprint. Yung semento. Yung professor, naggalit, tinabot. Sabi niya, loko kayo. Tapos kinukuha niya, sinisigawan niya, nalalagyan niya ng semento. Yung mga mukha. Sabi nung teacher, nung asawa niya,
What a shame! Sabi niya, ano ka ba? Nakakahiya ka. Sabi niya, you destroyed your testimony. For 40 years, you've been teaching about love, forbearance, forgiveness. Tapos ngayon, ito ka, tingnan mo ikaw, sigaw ka ng sigaw, galit na galit ka. Hindi ka na ba nahiya niyan? Sabi niya, yes, I know. When I was teaching, that love I was talking about is abstract. But we're talking about something concrete. Kasi semento yan eh. No, pero alam niyo po, sa totoo lang, maraming tao, when talk about loving, napaka-abstract. Kaya nga ho, pagdating ho sa kahit sa Christianity, sobrang, tayo, yung love natin, parang katang-isip lang, parang larawan, drawing lang, walang katotohanan. Kaya po, nung sinulat po ni Paul ito, napakaganda, para madali nyo lang ma-picture yung buong epistle. Yung first 2 chapters, mapapansin nyo, laging ganun si Paul, no? On the first half of the letter, he will always emphasize the doctrine. Kaya po, the doctrine of why we should believe in Jesus. Kaya doon pinapakita niya yung introduction niya by greeting them. Then he will discuss about who Jesus. Then, sino ka naman kay Jesus. So we're complete and we're free. So, mamaya papaliwanag natin yan. Then, dito naman sa chapters 3 and 4, the second half, pinapakita naman how you are to apply whatever truth you have learned, whatever doctrine or belief that you have learned, dapat meron niyang practicality. Nakikita yan sa the way we behave, the way we act, the way we respond to things. Kaya Jesus, di nakita dito, is my life and my family. And doon pinakita na Jesus in my work and walk. So doon, napaka-practical ng scripture. So whenever you read the scripture, hindi lang nagtuturo yan ng doktrina, pinapakita rin ano yung prutas ng doktrinang pinaniniwalaan mo. Kaya maliwanag dito that Paul wrote it, alam niyo ba kung saan siya kinulat to? Habang nakakulong siya sa Rome. Kaya sinulat niya yan. Ngayon, ito pong Colossae na ito, baka para maintindihan nyo lang, kasama siya sa tinatawag na Lycus Valley. At yung Lycus Valley na yan, within that valley, nandyan po ang Laodicea, andyan din po yung Hierapolis. Now, mapapansin po ninyo, yung Colossae, pagdating sa Revelation, Laodicea na yung focus. Bakit? Kasi nga, ito yung pinaka-prominenting city noon, but eventually, yung Laodicea ang umangat. Kaya yung Laodicea na yung focus. At doon, makikita nyo, basta kapahagi siya ng tinatawag na Lycus Valley. Now, ba't ko kwento sa inyo yan? Para maintindihan mo natin, ano po yung pinanggagalingan at paano, yung mga metaphor, yung mga salita na ginagamit, related din yan sa picture nung city. Kaya makikita nyo na kahit sa Laodicea, ganyan din. Now, bakit sinulat ni Paul ito? One of the major reasons why he wrote this, unang-una, to combat heresy. May tinatawag na colossal heresy na tinatawag. Yung mga maling turo, kasi bagamat sila'y Christian na, marami naman pumasok doon ng mga Hudyo na hindi sila makaalis doon sa law. Yung kanilang practice in the past. So pinaghahalo nila Jesus and the law. Yung iba naman, ito naman yung tinatawag na Gnosticism. Kasi mayroon pong mga iba't ibang idols yan. Ang pinaniniwalaan naman nila na lahat ng bagay na yung pong matter, anything na matter, masama, evil. Kaya kung nagkatawang tao si Jesus, evil yon. Kasi everything, kaya hindi sila naniniwala that Jesus Christ became human. Kailangan siya po ay Diyos lang, ganyan, parang hindi pa pwedeng parehas. So, lahat yun, yung mga ganong bagay, sinasagot ni Paul. At meron silang tinatawag na parang, alam mo yung mga special knowledge, special wisdom, na kung minsan, po yan, pag nagbabasa kayo, yung mga tao, pag nagbabasa ng Bible, parang, wow, we discovered something that nobody else did. Parang ganun ba? Parang meron kang kakaibang wisdom at knowledge na nakuha. Pero pag tinignan nyo, hindi ganun ang Diyos. Hindi kanya parang pahihirapan. Kaya explain ni Paul, ganito yan. So yun yung ating pag-uusapan. No? Simulan natin muna sa unang bahagi na gustong ipabayag ni Paul. Tingnan nyo po si Paul. Sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ. Pag sinabi mong apostle, someone who was sent. Kaya dito pa lang sa sulat, parang sinasabi na ni Paul, declaring his authority, I am sent by Jesus Christ. I'm not sent by the church. I'm not sent by anybody. I am sent by Jesus himself. Kaya ang tawag sa kanya, the apostle to the Gentiles. Are you following? Now, sabi niya, by the will of God. Okay? Hindi lang si Jesus Christ, ito ay kalooban ng Diyos Ama.
And Timothy, our brother. So sinasabi niya, hindi lang ako to. So look at this. Even Paul himself, meron siyang dinidisciple kasi just in case, if Paul dies, at least you know where to go. Punta ka kay Timothy. Okay tayo? Now, tuloy tayo. And to the saints. Pag yung saints, iba, nakikinikilabutan pag sinabing good day saints, di ba? Alam nyo, kapag sinabing saint, the moment you declare your unity in Christ, that you are one with Jesus, you are set apart for the Lord. No? Ganito yan. Naalala nyo last week sa Malakay, that the Lord made distinction between those who fear God and those who do not? Napansin niyo yan? Ganon din si Lord. Every time He looks at us, He makes distinction for those who are in Christ and for those who are not. May distinction yan. Kaya ang tawag sa kanila, saint, they are set apart. Hindi mo kailangan maging bato para maging saint. Kailangan ikaw ay meron kang unity with Jesus. Kaya even if you claim yourself to be saint, kung wala kang pakikiisa kay Jesus, hindi ka pa rin saint because it is the Lord who sees you as distinct from the other people. Nagkakaintindihan tayo? So, yan po yung sinasabi niya. So, sabi niya, at nilinaw niya that these people I'm referring to, they are faithful brothers in Christ who are at Colossae. Grace to you and peace from God our Father. Kaya the latter part of the letter, pansin nyo, share this also to Laodicea. Kasi nga, part yan ng Lycus Valley. So it is a letter to the whole church. Now, tingnan na natin. Now, pagbasa natin ng verse 3 down to verse 14, actually hanggang dulo pa yan. Pero dito tayo magfo-focus muna. Yung kanyang focus at kanyang primary response upon knowing about these people ay prayer. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang anong topic natin ngayong hapon? A life-changing prayer. Now, ang life-changing prayer ay makikita natin sa verses 1 to 8. He was thanking God for Jesus. No? For the people because of Jesus. At pagdating sa 9 to 11, he was giving petition on, Lord, help us as a Christian to know more of Jesus. Ngayon, pagdating sa dulo, he again thanked the Lord. Thank you again for Jesus. Parang nagpapasalamat siya ulit sa Lord. Alam niyo, itong pattern na to is very common sa prayer sa Scripture. Lagi yung sandwich with praises to the Lord, at yung petition nasa gitna. Mapapansin niyo, even with Jesus Christ, sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Puro papuri sa Panginoon Diyos. Then, petition. Then, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Praises na naman sa Panginoon Diyos. Now, if you look at other prayers in Acts, ganun na naman. Lord, you are sovereign. Tapos magte-thank you sila, magpe-praise sila ng kanilang petition, then they will praise God again. Napansin niyo po? Kasi ganun yung pinapakita ng Diyos na yung prayer talaga primarily is to honor God. To honor God. Are you following? Now, ito po yung isang bagay. Ang nakakagulat po, halimbawa, kay Paul. Here is Paul. Kilala niyo si Paul. Si Paul, galit sa Christian. Prior to knowing Jesus, galit sa Christian. Pinakukulong niya yung mga Christian. Bakit nag-transform? Ngayon nalaman niyang Christian. Kasi ayon sa pag-aaral ng mga scholars, hindi nakapunta si Paul sa Colossae. Nasusundan po natin. Nabalitaan niya lang na mayroong church na established through Epaphras. Wala siyang alam doon talaga personally dahil hindi pa siya napunta doon. Nakuha niyo po. Noon, pag nalaman niya, Christian to, pakukulong ko to, pe-persecute niya to. Ngayon, baligtad. Christian to, sobrang tuwan-tuwa siya. Bakit? Kasi napansin niya yung transformation sa buhay niya. Yung pagmamahal ng Diyos, naging maliwanag sa kanya, kung kaya't naiintindihan niya why Jesus Christ came. He doesn't want anyone to perish, but for everyone to come to repentance. Ang hangad niya, maligtas tong mga tao. Kaya kitang-kita niya that Jesus is the expression of God's love. Okay tayo? Now, simulan natin sa thank you, Jesus. Ba't importante ito? Kasi yung prayer natin is a mirror that reflects God's priority. Ulitin ko ha. Yung prayer natin reflects the heart of God. Kaya, pakinggan nyo yung mga prayers natin. Patayin mo siya. Alam mo, hindi galing kay God yun. Di ba? Naka nyo po?
Lord, yung mga may utang sa akin, magbayad na, ganyan. Parang, kagad, parang napaka-selfish ng prayer. Dapat ang prayer pa lang, Lord, pagpalain yung may utang sa akin para makapagbayad. Magkaiba yun, ha? Okay tayo? Okay, punta tayo dito. Thank you for Jesus. No? Tingnan niyo po ito. Halimbawa, kamakailan lang, sa NBA, nanalo po ang Dallas Mavericks laban po sa Timberwolves. And sa ranking po, mas mataas ang Timberwolves kaysa sa Dallas Mavericks. Okay? Surprisingly, natalo ng Mavericks yung mga nataas sa kanya. Doon pa lang sa unang sa playoffs, natalo nila. Tapos natalo na naman nila. Tapos nanalo pa sila sa Western Finals. Hindi pa sa NBA Finals, sa Western pa lang. Ngayon, kung kayo po ay fans ng Dallas Mavericks, anong pakiramdam nyo? Thank you talaga, grabe, nanalo siya. Ganyan, di ba? Pero kung kayo yung fans ng Timberwolves, ganito pakiramdam. Kakainis naman eh. Dinaya ng mga referee. Di ba? Ngayon, pag wala ka naman pakialam, hindi ka mahilig sa basketball. Ibig sabihin, wala akong pakialam dyan, bahala sila sa buhay nila. What do I mean? Kung tayo po ay sa Diyos, the moment we understand that this person comes to Jesus Christ, for sure we will rejoice. If we truly understand the gospel, sobrang saya natin. Talaga? Na-born again yun? Halimbawa lang, totoo na-born again si Alice? Di ba dapat paalisin yun? Halimbawa lang, wala akong sinabi, ano apelido ha? Basta sabi ko lang Alice, ganyan. Walang apelido. Ngayon, totoo, naging Christian siya. Sobra, kung ikaw ay sa Panginoon, talaga, hallelujah! Buti na lang, hindi siya kay Kristo na siya. Halimbawa lang. Ngayon, kung hindi tayo sa Panginoon, maaari sabihin natin, wala yan. Iaabos sa buhay niya, talagang ganyan. Mga kunwari lang yung mga Christian, puro kalokohan yan. O, di ba? Ngayon, kung wala naman tayong pakialam, isip lang natin, ngayon, kung naging Christian siya, alam mo na kagad kung saan ka in relationship with God. What we are thankful to God for reflects where we belong. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, ikaw, anong pinagpapasalamat mo? Kasi makikita mo kay si Paul, tingnan si Paul ha. We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Amazing. Itong si Paul, sobrang thankful sa kay God. Itong mga Christians, itong in Colossae, at anong ginawa niya? Anong pagpapahayag ng kanyang papasalamat? Sabi niya, we pray always for you. Kanina po, nang nagpipreach si Pastor Ricky noong umaga, nabanggit niya about the churching. At doon sa the churching, sinasabi niya, for after 25 years, mas marami na ang ng mga quote-unquote professing Christians na umalis sa faith kaysa sa mga pumapasok sa faith. At ang dahilan, research ito, sabi niya. At ang kadahilanan, according to him, church scandal, did not feel love in church, did not fit in, negative experiences with Christians, stop believing, attending not convenient, other priorities. Pag iniisip-isip ko to, sabi ko, Lord, naiintindihan ba talaga namin yung Christianity? Kasi yung Christianity, hindi yan dependent sa kabutihan ng ibang tao o sa commitment ng ibang tao. Ito ay isang commitment with Jesus. Ito ay pagkakilanlan mo kay Jesus na wala akong pakialam kung sumunod ka o hindi, ako susunod ako kay Jesus. Parang do none go with me, I will follow Him. Hindi sa dependent. Kung ang faith ninyo nakadepende sa tao, halimbawa, kay Pastor Bong ako, kay Pastor Bong, madi-disappoint ko kayo. Paano ko malaglag ako? Paano ko madapa ako? Di mawawalan na kayo ng gana. Isipin nyo, di pala totoo Christianity. Hindi to, ang Christianity, totoo yan, hindi dahil sa akin, kundi dahil kay Jesus na nabuhay na magmuli. Are you following? Hindi dahil sa experience sa CCF, hindi yan. Walang katotohanan yan kasi kahit na ano pa sabihin nyo, ayoko na dyan sa CCF, ayoko na dyan. Bakit? Walang parking. Di ang Christianity mo, parking. Kaya ang tawag sa'yo, parking yan. Hindi naman tayo parking yan, Christian tayo eh. Ang atin, wala akong pakialam kung anong dinadaanan. Basta ang gusto ko, magkatagpo kami ni Jesus.
Hindi rin sa mga umaawit sa taas. Ay, ayoko niyan. Pag yan naglilid ng worship, ang hirap ng mga kanta. Di ba? Walang kinalaman yun doon. Sa akin, Lord, ikaw ang kinakantahan ko. Hindi ko nga mamakanta minsan, pero sinasabi ko na lang sa inyo ano yung sinasabi ng kanta. Kasi that is exactly the expression of my heart. Nasusundan po natin. Kaya marami ang nabibigo. Marami ang frustrated sa Christian life kasi nakafocus sa church, nakafocus sa mga tao, mga nakafocus sa, ay, hindi ako mahal ng church. Hindi ka mahal ng church, so what? Mahal ka ni Jesus. Okay ka ba? Kaya nga, dito ko naintindihan, itong prayer ni Paul, napaka-importante. Lalo na sabi ni Paul, warning niya kay Timothy, alam niyo ha, ingat na kayo. Lalo sa mga huling araw. Sobrang selfish ang tao. Magiging mahirap sa mga huling araw. Bakit? Ang tao masyado mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa pera, boastful, arrogant, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, ayaw makipagkasundo, basta ilaalaban nila yung pakiramdam nilang masama loob nila, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of God. Napansin nyo naman kamakailan sa kalye, di ba? Grabe, binaril lang yung driver. Baka nga hindi lang napagbigyan yun Tapos, hindi mo pinagbigyan. Mercedes-Benz ako, ha? Di ba? Wala na lang. Binaril na lang. Kaya ingat kayo sa kalye, ha? Magbigay na lang kayo kaysa mabigyan kayo ng bullet. Pag-isipan nyo, ako po, hindi ako basta mapagbigay kasi iniisip ko, right of way. Ang right of way, kung sino una. Ay, Kaya sabi lagi sa asawa ko, huwag mo na isipin yung right of way. Isipin mo na lang yung right to live. Sabi ko, hindi na. Lalong sasama na yung tao kasi nga, magiging makasarili na Nagkakaintindihan? Now, ito pang pinakamalungkot. Sabi niya dito, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Holding to a form of godliness, although they have denied its power, avoid such men as this. They claim to belong to Jesus, pero walang power. Malungkutin. Kasi ang Christian life, may power yan. Kaya nga kaya nating mag-rejoice sa kabila ng kaguluhan sa paligid. May power yan Ang Christian life, kayang umawit ng papuri kahit bumabagsak sa exam. Pwede? Oo, kahit hindi ka pumasa sa board exam, kakanta ka pa rin sa Lord. Bakit? Dahil ang buhay mo hindi nakasalalay sa board exam. Di ba? Ang buhay mo nakasalalay saan? Ang kinabukasan mo nasa kamay ni Jesus, you walk with God. Nung pumasa ka, nandaya ka naman. Di wala rin. Di ba? Ito, lumakad ka kasama niya. Ang Christian life, hindi nakasalalay sa, nakuha ko yung kontrata, laki ng kita ko. Walang ganun. Kahit wala kang kita, kita ka ni Lord. At hindi ka niya pababayaan. Yun ang kapangyarihan ng Christian life. Kaya nga, ito hindi na maintindihan. Kaya sabi ni Paul, ako thankful ako, Lord. Bakit? Kaya naman ako, I'm praying always for you. Ito ang isang Christian life. Tanong ko sa inyo, ngayong katabi nyo, pinagpe-pray nyo ba palagi? Because that person will also experience a lot of challenges in the Christian life because mula na naging Christian tayo, ang kalaban na natin, demonyo. The spirit of darkness, biro mo sasalungatin ka niyan. Hindi madaling kalaban yan. Pero, we need to pray for one another. Maraming tao, nalaglag si pastor, walang kwenta. But how many of us praying for our pastors? How many of us are praying for our D-group leaders? Marami ayoko na mag-D-group leader. Mag-attend ng D-group. Kasi yung D-group leader namin, ang takaw. Puro kain na lang. Di ba? Pag inisip mo, teka muna, pinagpe-pray mo ba yung D-group leader mo? Ibig sabihin natin pinagpe-pray yung D-group leader. Madalas nga, hindi natin siya pinapansin. Kahit dito sa atin, we need to pray for one another. Nung makilala mo yung katabi mo, hindi aksidenteng pinatabi ka ng Diyos yan sa taong yan. If you are truly a Christian and you know this person is a Christian, why don't you ask him, anong pangalan mo? Mapag-pray man lang kita. Huwag mo tanungin na parang, anong pangalan mo? Pautang. Walang ganon. Anong pangalan mo? Pag-pray kita. Di ba, ang sarap natutunan natin mag-pray for one another. Kaya si Paul, tinan nyo praying always. Yan ang mapagmahal na damdamin. Kaya nga alam niyo po ba, hindi sa pagmamalaki, every day, lalo na pag Friday,
Punta lang ako dito para pag-pray ko. Yung mga dadalo rito, Lord, hindi ko alam yung mga buhay nila. In fact, I even instruct some of our pastors to preach in the afternoon. Sabi ko sa kanila, alam yung pinakamahirap? You pray for them after preaching. Bakit? Kasi after hearing the truth, pag-pray natin that they would have the power to apply the truth. Ang hirap ata nun. Yun lang pag-pray ko kayong hindi kayo antukin. Sobrang hirap nun. Lord! Talagang wrestling in the Lord. Lord, pumikit sila naman. Pumikit na naman. Laban yan. Habang nagpipreach ako, nagpipray, Allah, pumikit na naman, Panginoon Diyos. So, we need to pray for one another. And look at this. The moment you pray, bakit? Saan ka magpapasalamat? Praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have for all the saints. Ang sarap ata nun. What? Faith in Christ Jesus and love for which you have for all the saints? Lord, una-una, I'm thankful for the faith of this person. I'm thankful for His love. Bakit importante yun? Alam nyo, yung faith in Christ Jesus, sobrang importante. Mama, ipapakita ko sa'yo. Bakit? Without that faith in Christ, ito ang ending ng tao. One day we will face God in the day of judgment. At sabi ni Lord, then death and Hades. Kung mababasa niyo yung Luke 16, yung Hades, the moment the person dies, yung iba pupunta sa Hades, yung wala kay Lord, Hades, yung iba pupunta sa Abraham's bosom. And sabi niya, then death and Hades were thrown into the lake of fire. In the final judgment, this is the second death, the lake of fire. Now, ito sabi niya, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya mapapansin si Lazarus, may pangalan. Yung rich man, wala. Dinescribe lang yung rich man. Sabi niya, wearing luxurious clothes. Di ba? Kaya malalaman niyo yan, pagdating sa langit, hindi niya alam pangalan, nakakatakot na hindi niya alam pangalan natin. I-describe niya lang tayo. Yung lalaking nakaputi, lagi umupo sa harapan. Walang pangalan. Di ba? Isipin niyo, gusto niyo bang ganyan? Kasi sabi ng Lord, dapat yung pangalan mo nakasulat sa Book of Life. Paano? Paano malalaman na nakasulat? Gusto niyo malaman kung nakasulat ang pangalan sa Book of Life? Kasi madjudge ka eh. Tama? If your name is not written in the book of life, you will be judged and you will be thrown into the lake of fire. Hindi naintindihan tayo, kaya nga takot tayong mamatay. Lalo na kung hindi natin alam na kung ang pangalan natin nasa book of life o wala. Alam nyo kung paano. Truly, truly I say to you, sabi ni Jesus, katotohanan na sinasabi ko sa inyo. He who hears my word and believes them, yung word na believe and trust your life in them. He believes Him who sent me has eternal life. Meaning, hindi ka na mamamatay. You have eternal life. You will not be thrown into the second death. You have eternal life. And does not come into judgment. Hindi ka na hahatulan. Di ba? But has passed out of death into life. Sabi ni Jesus, pag ang buhay mo, nakinig ka sa, at tinalaga mo na yung buhay mo sa akin, you express your faith in me, you will no longer be judged. Di ba? Totoo yan, Lord. Lord, ang dami kong pagkakamali. I know. Hindi mo nga kaya iligtas sarili mo eh. Kaya nga, I need to come. You need to believe in me. Nasusundan? Kaya gusto mo malaman, do you really give your life to Jesus? Now, alam niyo pa ba isa sa paniwalag ni Jesus about the faith? Nabasa niyo, John chapter 6, basahin niyo na sa bahay, wala tayong enough time. When He was explaining about faith, He was talking about Him as the bread of life. Ano ibig sabihin nun? Ang totoong pananampalataya ay pagkain ng tinapay na galing sa langit na si Jesus at pag-inom ng kanyang dugo. Yun ay hindi yung parang, sumali na ako sa Lord's Supper. Hindi yun. What He was explaining is this. Kung naniwala ka, para kang kumain ng tinapay at yung tinapay at ikaw, isa na kayo. Kapag kinain mo ang isang bagay, yan ang magiging bahagi na ng iyong pagkatao. Tama ba? Tama? Kaya maraming kababuyan sa Pilipinas. Kasi yung baboy at tayo, iisa. Joke lang. But what I'm saying is this, yung kinain mo becomes part of you. Hindi pwedeng hindi. Kaya when you say, I believe in Jesus, and there is no effect in you, then that belief is not true. Nasusundan? Kaya pag ininom mo yun, si Jesus, para ka uminom, it will affect you. Pero kung walang epekto sa'yo, then there is no
real faith in Christ. Kaya ang epekto niyan, pansinin niyo agad sabi niya, di ba? And the love of the saints. Bakit? By this all men will know that you are my disciples. If you have, meron kang pagmamahal para sa iba, para sa isa't isa. Anong ibig sabihin? That love, it's not something you produce. God has given that to you. Kaya sabi niya, love one another because as I have loved you, I have placed that love in you. Kaya hindi pwede na you're claiming to be Christian and yet you do not love your neighbor. You do not love your brother. You do not love your sister. Nasusundan ka, sabi ni John. Tingnan niyo kasi yan ang katibayan Anong sabi ni John? If someone says, I love God, tingnan niyo and hates his brother, he is a liar. Pag sinabi mo mahal mo si God, pero galit ka sa kapatid mo, galit ka sa kapwa mo, may problema ka, sinungaling ka. Hindi ako nagsabi niyan Si Lord nagsabing sinungaling. For the one who does not love his brother whom he has sinned, cannot love God whom he has not sinned. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brothers also. Now, alam niyo, paano ko malalaman mahal? Hindi mo kailangan maramdaman, dyan yung kapatid, I love. Hindi. Yun lang, naklaman mong may pangangailangan yung kapatid. Even if you don't like that person, you are always willing to do everything possible to save that person. Yun ang pagmamahal. But every time na makita mo yung tao, parang gusto mong bahala ka, magdusa ka, mamatay ka, wala kang pakialam sa'yo. Wala kang pagmamahal. Makikita nyo kahit dito sa labas. Pag naglakad doon, wala ka masakyan sa elevator, basta ako nauna ako, bahala ka sa buhay mo. Mabagal ka? Sorry. Nakukuha ninyo. Kasi wala naman tayo kaya nga hindi totoo, yung apathy na tinatawag, hindi pagmamahal yun. Kaya ang taong nagmamahal, nagmamalasakit kahit hindi mo nararamdamang type mo yung tao. Because love is not liking one another. It is dying for one another. For the welfare of that person, I will do everything I could do. Kung ako ang kinangailangan na tutulong dyan, tutulong ako. Yan ang pagmamahal. Andiyan pa tayo? Tulungan niyo yung mga inaantok na kapatid. Mahalin mo siya. Sabihin mo, gising. Naintindihan? Bakit? Mahal mo yung tao Sa totoo lang noon, pag nagpipreach ako, wala akong pakialam, matulog ka o hindi. Wala akong pakialam. Pero dahil mahal kita, gigisingin kita. Magalit ka man sa akin o hindi. Bakit? Kasi kasi mahirap na mamaya ang narinig mo, yung dulo lang. Ano? Ganon? Hindi mo narinig yung buo. Katulad ng isang beses, may nagalit sa akin. Sabi ko ganito, alamin nyo ito bago kayo humantong sa divorce. Ibig sabihin, wala akong sinasabi tungkol sa batas. Biglang nagalit sa akin. Mga hipokrito kayo. Kayo talaga, parang ganyan. Kayo mga salungat sa batas ng diborsyo. Alam niyo sa akin, sa totoo lang, may batas o wala, kung tama yung intindi mo sa kasal, hindi ka naman aabot doon Kasi sa totoo, kahit na sabi natin, wala pa yung divorce law, may annulment Hindi ka naman aabot sa annulment kung tama intindi mo sa kasal. Di ba? Ang sarap yata. Meron ba nagpakasal sa inyo na habang kinakasal kang ganyan, di bali na, after 3 years, magdi-divorce kami. Meron bang ganun? Na ang gusto mo, forever. Yung kayong magkasama forever, hindi yung pagdating niya, 3 years ka lang. Di ba? This is the day that the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice. 3 years ka lang. Di ba? Walang ganun. Ang iniisip natin, magsasama tayo forever. Kinakanta mo pa nga nun. Medyo matatanda na yung kanta ko kasi di ko alam. Di ba? On this day, I promised 2 years. Ganun ba? Wala. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my life. Joke lang yan. Para ang punto ko, pag kinasal ka, forever yan. Kaya lang, bakit hindi umaabot ba't umaabot sa divorce? Ba't umaabot sa annulment? Ang lungkot, di ba? Kasi nga hindi natin iniintindi. Yun na sabi ni Diyos, kaya ang alam nating love, mali
Ang love, hindi kailangan yung bumubugso yung damdamin. Damdamin nawawala. Kahit naman sa kapatid natin, minsan wala tayong damdamin sa kapatid natin eh. Pero we're willing to die for our sister, our brother. Yan ang love. Gagawin ko yung mabuti para sa kapatid ko. Gagawin ko yung mabuti para sa mga kapatid. Yun ang bagay. Ito, tuwa nga ako dito. Itong ahali na to, hirap na hirap umaattend sa church. May arthritis. Sabi niya, ba't umaattend ka dun? Ba't umaattend ka pa? Hirap na hirap ka na nga. Hindi eh. Nauuna yung puso ko eh. Pag nandun na yung puso ko, sumusunod na yung paa ko. Amazing, no? Kasi yung pagmamahal, nauuna, mahal ko si Jesus, mahal ko yung mga kapatid ko, I want to encourage them. Kaya pag nandun na yung paa ko, ay yung puso ko, yung paa ko sumusunod na. Kahit sa D-group, mahal ko sila eh. Gusto ko nandun ako to encourage them, kaya hindi ako na-absent. Kaya yung puso ko nauna, sumusunod na lang yung paa ko. Kahit masakit yung paa, yung puso nakakarating. Are you following? Kaya hindi naghahanap ng excuse. Maraming tao hanap ng excuse. Kaya pag maraming excuse, yun ay kadahilanan, walang totoong pagmamahal. Kaya sabi ni Paul, salamat talaga sa Panginoon sa inyo dahil may pananampalataya na kayo, may pagmamahal pa kayo sa mga saints. Now, tuloy pa tayo. Sabi niya, because of the hope, bakit kayo may ganyang pag-ibig? Ba't may ganyan kayong pananampalataya? Kasi may pag-asa tayo na inilagay ng Diyos para na tayo sa langit. Paano naman ako hindi magmamahal? Paano naman ako hindi mananampalataya kay Jesus? Biruin mo, binigyan niya ako ng pag-asa at katiyakang mapupunta ako ng langit, makakasama ko siya forever. Paano ako hindi magmamahal? Kunyari, kung kapatid ko to, madala ko sa langit, makakasama ko siya forever. Eh kung galit ka dyan, forever magsasama tayo. Ang sakit nun. Nakuha niyo po? Kaya kung may ganun kang damdamin, baka hindi kayo talaga parehong forever nando doon. Kaya imposible. Kaya sabi niya ganun, for which you previously heard the word of truth, the gospel. Ano ibig sabihin yan? Yung the word of truth, ibig sabihin yung gospel at yung word of truth, anything opposing to that truth is not the gospel. Hello? Mayroong yang basis, may standard. Hindi mo pwedeng i-assume. You need to know the truth. Now, kaya nagte-thank you ka because of the hope of heaven and the gospel. Now, be honest. Huwag ka na magtaas ng kamay. Just between you and the Lord. Pag namatay ka ba talaga, meron ka ganung pag-asa na sa langit ka pupunta? Be honest. Sa totoo lang iba, talaga, parang hindi. Kasi kanina lang nagsinungaling ako eh. Kanina lang nag-away kami mag-asawa eh. Sinigawan ko siya eh. Talaga, kanina lang kinuha ko lahat ng pagkain, hindi ko tinirahan yung kapatid ko eh. Malalangit kaya ako? Paano ko nabilaukan ako, patay ako kagad? Malalangit kaya ako? Eh, kanina lang nakita ko yung kapatid na may utang sa akin, galit ako eh. Sabi ko, taas-taas pa ng kamay, may utang naman. Talaga ba? Ano ang bait ng Diyos? Ito yung hope. Niligtas tayo, hindi dahil sa mga nagawa natin, na ginawa natin sa righteousness. Ngunit, ayon sa kanyang awa, hinilinis niya tayo sa pamagitan ng panibagong kapanganakan at pagbabago ng banal na espiritu na ibinuo sa atin dahil kay Jesus Christ na ating tagapagligtas. Sabi niya, para tayo ay mapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang biyaya at magiging tayo tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang sarap, no? Pinapaulit niya. Pakisabi mo sa katabi mo, ang kaligtasan mo hindi dahil sa gawa mo, kundi sa ginawa ni Jesus. So, ibig sabihin, pwede na ako magwala. Pwede na ako maging masama. Hindi. Ito kasi yan eh. Ito ay isang mabuti, yung parang, how would you say that? Matapat na pangungusap. Ganyan. Yung parang mapagkakatiwala ang pangungusap. Sabi niya, sa bagay na ito, I want you to speak confidently so that those who believe God will be careful to engage in good deeds. O bakit ka mag-iingat na gumawa ng mabuti?
These things are good and profitable for men. Hindi mo lang iniisip yung sarili mo. Yaman din lamang may pag-asa ka na sa langit, mapagmalasakit ka ngayon sa ibang tao. You want them also to experience the same hope that you have. Paano? By showing them the love. Kasi kung mahal mo yan, hindi mo gagawa ng masama yan. Kung mahal mo ba yung tao pag nanakawan mo? Hello? Kung mahal mo ba yung tao, dadayain mo? Kung mahal mo ba yung tao, ay pagsisinungalingan mo? Oo, sabi iba. Hindi mo mahal yan. Mahal mo yung sarili mo. Tama? Kung mahal mo ba yung kasama mo, lalamangan mo. Siyempre hindi. Dahil mahal mo yan, dahil gusto mo siyang makilala mo si Jesus, magiging maingat ka ngayon na hindi mo siya bibigyan ng anumang bagay na magdahilan para siya'y matisod, para hindi siya makakilala kay Jesus. Yun ang dahilan ba't sabi ng Lord, gusto ko maingat kayo sa inyong pamumuhay para maipakita sa kanila ang totoo kong pag-ibig. Are you following? Ngayon, sa totoo lang, hindi naman natin kasi mape-perfect di ba? Minsan talagang, pray, Lord, magpapakabahin talaga. Lord, para sa'yo, Lord. Para sa kapatid ko na to. Sige, Lord. Tapos mamaya, pag gumawa ng hindi maganda, ano ba naman? Di ba? Agad-agad Naku, Lord, sorry. And praise God. Kung yan ay nakabatay sa ating perfection, we're all dead. Nobody will be justified. Nobody will be counted without sin because all of us fails. Are you following? Lahat tayo. Walang exempted. And praise God that our salvation is based on Jesus Christ. Okay ba yan? Parang hindi kayo natutuwa. Ang sarap atang isipin yan. Kaya ngayon, ano sabi niya? Ang citizenship mo, hindi na lang senior citizen, hindi na lang Filipino citizen, you are the citizen of heaven. Diba? Biruin mo. Kaya lahat tayo nag-aabang, Lord, parating na si Jesus, kasi yan ang aming totoong bayan. Tinatakot kami ng China, pero hindi bali na, hindi itong bayan ng si Jesus, ang bayan namin, ang kalangitan ng aming bayan. Nauunawaan natin? Kahit doon ang excitement natin, Lord, thank you, Lord. Niloloko ka dito sa lupa na to, praise God, di bali na, hindi naman to bayan ko, andun ang bayan namin. Naloko mo ako dito, pero pagdating ko sa bayan namin, lagot ka sa tatay ko. Lagot ka sa presidente namin. Lagot ka sa hari namin. Yari ka. Dahil hindi niya pinababayaan ang kanyang mga mamamayan. Nakukuha natin? Kaya yan doon ang ating pag-asa. Katinan niyo pa yung gospel. Ano yung gospel? Which I preach to you, which you also receive, in which you also stand, by which you also say are saved. Ngayon ligtas ka na. Sabi niya, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. Maliban lang mali yung gospel na pinaniniwalaan mo. Sabi niya, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scripture. And He was buried and He was raised on the third day according to the scriptures. Kailangan maliwanag yan na intindihan ko, buhay si Jesus, hindi siya patay. Namatay siya para sa akin, pero nabuhay siya ulit according to the scripture. Bakit importante yan? Tingnan niyo, sabi niya, for if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins, then those also have fallen asleep in Christ have perished. Impyerno lang din ang bagsak nila. And if we have hope in Christ, in this life only, we are also of all men most to be pitied. Kawawa, no? Kung hindi totoo yung gospel, tayo ng pinakawawang nilalang dito sa lupa. But praise God, kahit siyasatin mo ang history, Jesus Christ was born, Jesus Christ lived, Jesus Christ died, and Jesus Christ rose again from the dead. And up to today, hindi lang ma-disprove yung katotohanan na yan, even based on history. Kaya yun ang ating pinangahawakan. Kaya nga, bakit handa tayong mamatay para dyan? Kasi nga, alam namin, totoong pinaniniwala namin, hindi yan parang katang-isip lamang. Nagkakaunawaan tayo. Kaya ito, balik tayo sa prayer ni Paul. Sabi ni Paul, which has come to you. Imagine, that gospel, which has come to you. Si Lord mismo nagpadala sa inyo natin yan. Isipin nyo, kung panahon noon, hindi natin narinig yan, paano tayo? Diba? Somebody invited you. Paano yan kung hindi mo narinig? Paano tayo? Wala tayong pag-asa. Kahit noon, trying my best to be religious. Lahat ginagawa ko, pero sabi ko, paano na ako kung magkamali ako? Paano kung hindi ako nakapag-repent bago ako matulog at namatay ako? Paano kung
namatay na lang ako, hindi ako nakahingi ng tawad sa Diyos. Paano? Buti na lang sabi ng Lord, ano ka ba? Dahil nasa akin ka na, pinatawad na kita noon pa. Nakuha ninyo? Kaya sabi niya, ito yung pinag-aasal niya. Sabi niya, as in all the world also is constantly bearing fruit. Kaya naman, may bunga yan. And increasing. Alam mo that the gospel is true. Bakit? May pagbabago nangyari sa atin. Meron tayong excitement na ipabahagi sa ibang tao. Sabi ho nung sa Acts, kung yan ay sa Diyos, hindi yan mamamatay. Pero kung yan ay sa Diyos, hindi sa Diyos, mamamatay lang din yan. Sabi niya, natural death. And umabot ba naman yung gospel sa atin? Bearing fruit and increasing. Even as it's been doing in you also since the day you heard of it and understood the grace of God in truth. Ano siya nagpapasalamat ni Paul? Yung gospel, patuloy na kumakalat. Kahit tanggihan pa ng ibang tao, sabi ng maraming tao, ayaw na nila si Jesus. Hindi. Ayaw nila ang maling konsepto na Jesus. Gusto nila si Jesus kasi alam nilang wala na silang ibang pupuntahan na magbibigay ng pag-asa sa kanila kundi ang Panginoon Jesucristo. Kaya lang nila ayaw kasi mali yung mga pinaparating natin sa kanila. Ang sinasabi natin parang pagtrabahuhan mo to, kailangan mo tong gawin to, parang sa totoo lang, magpakatotoo ka naman, hindi mo ma-perfect eh. Pagod ka na nga eh. Kaya nga sabi ni Lord, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you what? Rest. Ay, salamat. Hindi ko na kailangan magpakunwari. Kaya iba nagkukunwaring Christian, parang, kasi ninyo ha, pagka Christian na ako, hipokrito ka naman, ano? Hipokrito? Yabang mo! O paghusga ka! Tapos pag sinalungat yung sinasabi, nagagalit. Kung totoo ka, si Jesus lang ang lahat-lahat sa'yo, kahit sabihin ka pang wala kang kwenta, hindi ka totoo, bula ang propeta ka, kalokohan ka, hindi ka... So what? I know my Jesus. I know my relationship with Him. I know my life. Kahit anong bato mo sa akin, wala namang mababago na dyan. Parang ganito. Anong pangalan mo, iho? Ha? Tom. Tayo ka, Tom. Halimbawa si Tom. Tingin ka sa kanila. Focus mong camera. Diba? Sabi natin si Tom, di naman gwapo yan eh. Pangit yan. Pangit yan si Tom. Kahit anong sabihin mong pangit siya, kung gwapo na siya, wala na magbabago doon. Tama? Salamat, Tom, ha? Ngayon, kung sabihin mo namang gwapo siya, pangit naman talaga siya, wala rin mangyayari doon. Naalala ko, isang beses nagsalita ako sa isang grupo ng mga men in uniform. Sabi nga ng pagpasok, bakit kailangan mag-attend dito? Bakit? Masasamang tao ba kami? Ay, ba naman, no? Ako yung speaker. Sabi nyo, alam nyo po, tama kayo. Kahit anong sabihin nila, nakurakot kayo, huwag nyo intindihin dahil alam nyo namang tapat kayo. Pero kahit sabihin naming tapat kayo, kung talagang kurakot kayo, wala naman din pinagkaiba yun dahil talagang kurakot kayo. Ganyan, di ba? Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya sabi niya, oo nga naman. Tama? Ganon din tayo. Kaya kung tayo sa Panginoon Diyos, kahit sabihin pa lang, wala ka, hindi ka totoo, okay lang. Alam mo yung relasyon mo kay Jesus. Diba? Kahit sabihin ng asawa mo, hipokrita ka naman eh. Huwag mo intindihin, basta pagsisilbihan mo pa rin siya. Sige, kain ka na. Kahit hipokrita ako, nilalaso naman kita eh. Kain ka na. Diba? Kain ka na, huwag ka na magalit sa akin. Mahal naman kita eh, dahil kay Jesus. Diba? Yung gano'n, kaya lalaki ka. Ikaw naman, siguro, dadaya ka, manloloko ka, siguro, may babae ka, may katext ka iba, kung wala naman talaga, okay lang, huwag mo intindihin yun. Hindi, galit ka ba? Mga galit na yan, mas nakakatakot yan eh. Kasi pag galit, parang defensive eh. Di ba? Parang may tinatago. Pero kung wala nang katotohanan, sige na lang, kung yun ang paniniwala mo, ito, kain ka na. Ito, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Okay lang, basta mahal na mahal kita. Kasi alam mo yung totoo. Tama? Alam mo yung totoo. Yan ang sinasabi ng Diyos about the gospel. Hindi mo pwede yung pigilan. Kaya nga, ang bait na Lord. Tingnan nyo sino mga taong nangangailangan ito? Seeing the people, He felt compassion for them. Bakit siya naawa? Because they were distressed, dispirited like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Ano una-una sinasabi ni Lord? Look at the people
They're dispirited. Pag sinabing dispirited, latoy na latoy. Walang kabuhay-buhay. Then ang pang sinabi niya, they're distressed. They're like sheep without a shepherd. Pag walang shepherd ng sheep, ang dungis, walang buhay. Kung saan nagpupunta, walang direksyon. Kawawa naman sila. Mahal na mahal sila ng Lord. Kaya kung tayo ng tao ng Diyos, we bear fruit and increasing, iiyak tayo, Lord. Maawa kayo sa mga taong ito. Magpadala kayo ng manggagawa. Kung hindi ako qualified, Lord, magpadala ka ng iba. Kung mamarapatin mo, ako na. Di ba? Napansin niyo po? Kung mamarapatin mo, ako na. Kailangan makuha mo rin yung puso ng Diyos. Then God will send out workers into His harvest. Because the harvest is plentiful. Look at the people around us na distressed, dispirited, walang direksyon sa buhay, walang kabuluhan ng buhay. Ang dami ata. Hindi niyo ba nakikita yun sa kaopisina ninyo? Hindi niyo ba nakikita sa mga classmates ninyo? Na lahat ay panlabas lamang. Lahat ng kanilang appearance nila is more than their inside personality. Talong-talo yung loob. But for Christians, we are so full, soulful, punong-puno ng buhay sa loob, na kahit anong sira sa labas, buo pa rin ang loob. Kaya naalala ko, sabi ng kaibigan ko, alam mo kaya bilib ako sa'yo? Kahit sira ang labas mo, buo ang loob mo. O, di ba? Ayos ba yan? Kaya huwag nyo intindihin, pangit ako, huwag mo intindihin yan. Okay lang sira ang labas, basta ang loob mo buo. Kaysa naman ang gwapo-gwapo mo sa labas, basag-basag naman sa loob. Walang direksyon, walang kabuhay-buhay, pakyut lang ang alam. Di ba kawawang ganung buhay? Palakad-lakad ka, cute ang dating. Machong-macho ang dating. Pero punong-puno ng takot dahil walang pambayad sa gym. Walang pambili ng protein. Di ba kawawa yun? Tapos inaaway ng asawa. Di ba? Yan ang nakakalungkot. Kaya nga buti na lang ang Diyos natin sobrang mahal tayo, na binigyan tayo ng biyaya, na binigay niyang kanyang sarili para sa atin. Yun ang tinatawag na grace. Now, just as you have learned it from Epaphras, our beloved fellow bondservant, who is a faithful servant of Christ on our behalf. Kaya si Epaphras, kahit hindi siya pastor, kahit hindi siya apostle, wala siyang magawa kundi isabihin sa tao about Jesus. And God used him mightily to bring the gospel to the people in Colossae. Amazing God. Kaya nga we are to be thankful to God sa mga nag-share ng gospel sa atin. Diba? Meron ba kayong mga kasama dito, nandito yung nag-share ng gospel sa inyo? Sabi niyo, thank you ha. Thank you talaga, tsinaga mo ako. Tama? And for those who are being used by God as your disciple leaders, pasalamatan nyo rin. Sino mga disciple, dito, mga D-group leaders dito? D-group leaders. Ay, tayo nga kayo. Yung mga D-group leaders, praise God. Sige, pakitayo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpan natin sila pa rin. Sila yung mga Epaphras ng ating bayan. Di ba? God is using them to reach out to people. Hallelujah. And I pray yung mga nakaupo, one day, you will also allow yourself to be used by God to disciple others. Amen po? Sino dito wala pang D-group? Wala pang D-group? Ayan, kausapin nyo na yung mga nakatayo na yan. Sabihin mo, sama mo nga ako sa D-group mo. Di ba? At kung wala pa, sa mga nasa taas, kung wala pa kayong D-group, kanina meron doon sa umaga yung connect na tinatawag. Abangan nyo sa hapon, next month, ilalabas nila yung connect para kung wala, pwede kayong kumonect doon. Okay tayo? And abangan nyo rin, mag-GGLC class tayo ng 5 to 7, ng 6:30. Ako mismo unang magtuturo para sama-sama tayo. Okay? Okay tayo? Para magkaroon tayo ng mga koneksyon sa isa't isa. Okay, thank you sa lahat. God bless you. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Kaya lagi natin pagpasalamat sa Panginoon yan. Huwag niyong gawing excuse na hindi tayo magamit ng Diyos dahil marami tayong kapansanan. Eto, tinan nyo, sa aklat pa lang, the boy born dead. Bakit? Cerebral palsy. Nakandito. Na sabi ng hindi na yan magsabi ng doktor, he will not survive long. He will not live long. Sabi niya, hindi niya man lang susuotan niya sarili niya ng damit. Wala siyang kapag-asa. Hindi yan makakapag-asawa. Wala na siyang kinabukasan. He's basically dead. Yun ang sabi. At alam nyo, yung mamang yan, nakakilala kay Jesus, naging pastor. Kaya David Ring Ministries, panoorin nyo sa YouTube. Alam nyo, grabe nung nakikinig ako sa preaching niya, ang hirap intindihin. I love Jesus and excited to go to heaven.
Sabi ko, nung nakikinig ko, sabi ko, Panginoon, salamat sa mga taong tulad nito na hindi lang nakikita ang kahinaan, nakikita lang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos like kay Jesus. Kadalasan sa atin, ang nakikita natin yung mga kahinaan natin, mga kakulangan natin. Bakit hindi mo titigan si Jesus na siya ang lahat na matay para sa atin at para sa ibang tao? Naunawaan niyo po? Maniwala kayo. Kahit tatay ko hindi maniniwala, nagagamitin ako ng Diyos. Kaya nga, kinuha na muna siya ng Lord bago ako ginamit. Ang nanay ko, nung una ako makitang nagsasalta, sabi niya, ikaw ba talaga yan? Bakit po? Hindi ako makapaniwala. Dahil ikaw noon, hindi nagbubuka ang bibig mo. Talaga sobrang mahiyain ka. Tas ngayon, hindi na nagsasara. Ano nangyari sa'yo? God is able to change. Kaya nga, we can come to God and say, Lord, help me to know more of you. Nang sa ganun, Panginoon, hindi na ako nakatingin sa sarili, kundi nakatingin na ako sa iyo. Help me to know more of you. Kaya tingnan nyo how we have not ceased to pray for you. Tingnan nyo yung laging sasabi niya, we have not ceased to pray for you. I keep on praying for you and ask that you may be filled with knowledge of His will, the spiritual wisdom and understanding. Ano sinasabi ni Paul? Sinasabi niya, I want you to know God's will. I want you to have spiritual wisdom and understanding. Pag sinasabi natin ganyan, yung unang-una, yung ibig sabihin nun, yung I pray that you will know God's will. I want you to have a clear belief and talagang determination to do the will of God. Kasi kahit alam na natin, nababasa natin sa Bible, minsan wala tayong determination to do His will. Diba? At bukod pa ron, God gives us spiritual wisdom. Hindi ka pareho na sinasabi ng mga Gnostic na sinasabi sa inyo that it's something special, something revelation. Hindi. It's just a matter of understanding the Word of God that when you read it, kitang-kita mo talagang, wow, ito pala yun. You know how to apply it. Pinag-iisipan mo, paano to sa totoong buhay ko? Nang sa ganun, magkaroon ka ng insight. Are you following? For example, bigyan ko example. Anong gagawin natin? Ngayong, kunyari lang, napasa na yung divorce law. Oh, di ba? Pinagpe-pray mo, Lord, I need to have that understanding. Paano kami as Christian to do your will? Ano sasabihin ng Diyos? Una, mag-rally tayo? Tumahimik lang tayo? Kasi niyo, pati parehong Christian, nag-aaway na. Hindi niyo ba napansin yan? Mamaya nag-aaway na. Dapat hindi ka against. Dapat against ka. So, alin ang tama dyan? Then you need that spiritual wisdom. Lord, anong aming kilos? Anak, una, ayusin mo yung buhay niyo mag-asawa para hindi niyo kailangang pagtalunan ng batas. Ang pagtatalunan niyo, ano sikreto mo? Bakit kayo masaya bilang mag-asawa? Tama ba? Di yun ang iniisip mo. Paano ko ipapakita ang pagmamahal ko sa asawa ko? Paano ko papakita? Yun, yung pinakaayon sa pagpapakita ng Panginoong Diyos. So nagkakaroon ka ng pag-unawa. Ngayon pag sinabing, I'm pro the law. Okay, maganda. At least nagmamalasakit ka sa mga naaapi. Pero kamusta kayong mag-asawa? Di ba? Natuturuan mo sila, hindi yung parang, hindi mo gagamitin yung dahilan, parang, divorce na, ayoko na. Walang ganun. Ibig sabihin, yan ay, nailalagay mo sa tamang perspektibo. That is understanding. Nakukuha po natin? Yun ang ibig sabihin niya, kaya we need to pray. Tayo rin, we need that prayer. Kaya sabi niya, kasi yung mga foolish, kaya huwag kang foolish, but understand what the will of the Lord is. Kailangan maintindihan mo anong kalooban ng Diyos. It is not the letter of the law, but the intent of the law, the spirit of the law. Maaring nandun ka sa letter, no? Kailangan, hindi. Teka muna. Ano yung intensyon? Bakit yan ginagawa? Bakit yan nilalagay? Kunyari lang, balikan ko na, halimbawa sa konstitusyon natin, maliwanag, hindi pwede talaga abortion tsaka divorce. Nagtataka lang ako, bakit yung mga mababatas hindi nila alam yung konstitusyon? Ewan ko, mababatas ka rin, di ba? Abogado ka. Alam nyo yan? Parang, kaya, ano sinasabi sa atin ngayon yan? Mga binata talaga. Anong ibig sabihin yan? Kung sakali man ayon sa konstitusyon, walang divorce, di ba, maingat ka. Dapat pinag-iisipan mo, hindi ako basta pwedeng mag-asawa lamang. Hindi basta maganda lang, ay, ang ganda niya. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Hindi ako makatulog. I think this is love. Tumigil ka. Pag palagi ka ng puyat, mababaliw ka na. At yan ay hindi sagot sa kabaliwan mo.
Nakuha ninyo? Then God will give you wisdom. Sabi niya, anak, hindi damdamin ang mangunguna sa iyo. Isipin mo ng mabuti. Di ba talaga bang pareho ba kayo ng direksyon yan? Pareho ba kayo ng pinatutunguhan yan? O di binibigyan ka ng wisdom ng Diyos ngayon. Oo nga, iba ang kanyang direksyon. Magkaiba kami. O, sigurado, mag-aaway lang kayo dahil magkaiba kayo ng pinupuntahan. Naunawaan po, hindi nakukuha yan sa panlabas na ganda. Wala dyan. Kaya nga gustong-gusto ko sinabi ng asawa ko eh. Sabi ng anak, Ma, ano na gusto mo kay Papa? Ang Papa nyo, mabait na, pangit pa. Iba yung insight. Hindi pa kinakanta ni Andrew A. yung magganap ka ng pangit. Wala pang ganung kanta. Pero yung asawa ko may insight na. Sinasabi niya, wala sa mukha ng tatay mo, nasa puso. Kaya tuwing ako usap ako niyan, dito nakatingin, hindi sa mukha ko. Joke lang. Para hindi siya ma-discourage. Pero what God is telling us is we need to read the Bible. Yun ang ganda nga sinabi ni Sean McDowell, kinote ni Pastor Ricky, be filled with the Holy Spirit. At least you ask God to always fill you with the Spirit, always walk in purity, always submit to authorities, love one another, make disciples. Focus ka lang doon. Then ask God how to apply it. Ask God how to put into practice. Di ba? Kasi mapapansin yung even Paul, making disciple, tama yan. Pero somehow God, the Holy Spirit, stopped me, did not allow me to preach the gospel in this area. But He sent me to Philippi. In other words, you're always in prayer. You're always in fellowship with God. Nagkakaintindihan? Yun ang prayer niya, that you will keep on abiding in the Lord. Now, para maintindihan niyo yung truth at yung experience, parang ganito. Si George Ferris, inimbento niya yung Ferris wheel. Kinausap niya yung mag-asawa. Sabi gano'n, naniniwala ka ba na safe ito? Kasi imagine, first time ka, Ferris wheel, makakita ng ganyan, ang taas-taas, tapos ang lakas-lakas ng hangin, gumagalaw-galaw yan. Naniniwala ba kayo na safe ito? Ayun naman. Ikaw ba naman, magaling ka pa naman. Naniwala kami sa paliwanag mo. O sige, sakay tayo. Sa hiya, sumakay. Di ba? Sumakay. Pagdating sa taas, pinahinto. Tapos ang lakas ng hangin. Pero stable. Tapos pagbaba nila, ngayon, yung pananampalataya ko, hindi na lamang sa sinabi mo, kundi na-experience ko mismo. Yun ang idea ng Diyos. Na yung spiritual wisdom, yung understanding of God's will, lahat ng yun, hindi mo na lang alam sa utak, na-experience mo mismo. Pag sinabi mo, God will provide, na-experience mo yun. Hindi yung parang, will God provide? Nagtatanong ka pa, hindi, God will provide. May experience mo yan. Kaya ang daming kwento niyan, yung isang babae, iyak ng iyak. Sabi niya, Lord, paano na ako makakatawid? Kasi patay ni asawa. Sabi niya, dami kong babayaran. Biglang may dumapong ibon sa tapat ng kotse niya. Bigla niya lang pumasok sa isip niya yung verse na binasa niya, na walang lumalaglag na ibon na hindi niya alam. At yung mga ibon na yan, inaalagaan ng ama mo sa langit. Pagkasabi niya yun, thank you Lord, lumakas yung loob. Meron na kagad, tapos may nag-provide. Di ba? Amazing. Si J. Hudson Taylor, babiyahe siya sa China, first time voyage. Ang lakas ng talagang yung alon. Tapos sabi niya, malabo tayo makadiretso. Kailangan ko yung magpipreach ako. We did everything. Sabi nung captain, sabi niya, no, we did not do anything yet. Sabi niya, we lack something. Sabi niya, let's pray. Nag-pray. After mag-pray, na-sense ni J. Hudson Taylor, okay na. Kakalma na yung alon. Sabi niya, tanggalin mo na yung anchor. Hindi pa pwede. Tanggalin mo na. Biglang umangin na yung banayad na hangin. Yung sail nila, biglang gumalaw na. Tapos tinanggal na yung anchor. Tahimik na ulit yung biyahe. And they were able to get to their destination on time. Diba? You have to trust God. Minsan kasi, maniniwala ako pero ayaw natin humakbang. Sabi mo, sharean mo ng gospel yan. Lord, nakakayo eh. Baka, Lord, nakakayo eh. Sabihin mo na, mahal ko siya. Mahal ka ni Jesus. Biglang mo naman, tapos, talaga? Totoo ba yan? Magugulat ka. Nag-respond siya. Hallelujah! Tapos tumanggap kay Lord. Magugulat ka, Lord, ginagamit mo rin pala ako. Ang saya-saya pala talaga. Nakuha ninyo? Sumunod ka kasi. Pero tingin mo sa Diyos na hindi mo lang alam sa utak, mailagay mo sa buhay. Amen? Kaya transforming prayer yan. Let's continue. Walk in a manner worthy of the Lord.
to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Anong sinasabi rito? Now, para mabilis lang tayo. Naalala ko isang babae, pinakasalan ng isang prinsipe. Pinakasalan niya hindi dahil kitang-kita niya yung manner ng pagiging prinsesa. Minahal niya, pinakasalan niya. And sabi niya, mula ngayon, bilang prinsesa, kailangan mo na matutunan yung mga paraan paano kumilos ng mga prinsesa sa calling namin bilang prinsipe. Now, tapansin niyo po, nagbago yung prinsesa, lumakad, may hindi lang basta lakad na ganyan. Di ba? Talagang lakad prinsesa na. Next, di ba? Kasi prinsesa na, may tamang lakad na. Hindi niya ginawa yun dahil para matanggap siyang prinsesa. Prinsesa na siya. Are you following? Ikaw at ako, anak na tayo ng Diyos. Then meron pong manner kung paano maging lumakad ng isang anak ng Diyos. Lalakad ka ngayon ayon sa isang pagmamahal na paglakad, hindi dahil para tanggapin ka ng Diyos, kundi tinanggap ka na ng Diyos. Anak ka na niya. Kailangan mo na lang unti-unting lumakad gaya ng lakad niya para ma-enjoy mo ang pagiging anak ng hari ng mga hari. Nasusundan? Yun ang sinasabi niya. Kaya to please Him in all respects, bearing fruit. Ang ating panalangin, obviously, ay para maging pleasing sa Kanya, maging lumakad ayon sa kalooban niya, maging pleasing sa Kanya, maging fruitful, at lalo natin siyang makilala. Now, alam niyo po, pansin niyo po, sabi niya, therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Sana yun po ang ating maging ambisyon. Na Lord, yung maging kalugod-lugod sa iyo, yung lagi ka natutuwa. Diba? Yung lagi ka natutuwa sa ginagawa ko. Yung lagi nakikita kong nag-i-smile ka sa akin. At ito pa po isang bagay. God wants us to be fruitful. Tingnan niyo naman. Anong fruit ng Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. What does it mean? Lord, alam niyo ho, mahirap maging pasensyoso, mahirap magalak, kasi hindi natin kaya yan. We need the Holy Spirit to work in us. Let's walk with Him. Paano mo gagawin yan? Tuturuan ko kayo ha. Every day, Lord, fill me with your Holy Spirit. Let me walk with you. Ay, habang naglalakad ka, tapos naiinis ka na, Lord, naiinis na po ako, tulungan mo po ako dito, naiinis na po ako, mukha pa lang yan, nakakainis na, Lord, tulungan mo ako. Mamaya magtataka ka, biglang magbabago itsura niya para sa iyong harapan. Ay, kamusta ka na? Minsan ikaw pa sabihin mo, kamusta siya, kamusta ka na? Tutulak ka ng banal na Espiritu just to help you overcome that particular feeling. Tapos biglang sabi niya, pag-pray mo siya. Tapos pag-pray mo siya, na-experience yun, mga boss na masusungit. Tapos the moment you pray for your boss, magtataka ka, nagbabago ugali. Nakuha niyo, teacher, magtataka, nagbabago ugali. Minsan kung di magbago, namamatay. What I'm saying is this, God will help us to overcome our own individual temptation. And He will help us to be fruitful. Hindi lang yan. As we pray, for example, itong mga youth natin, kanina si Alvin, tuwan-tuwa ako. Imagine this youth, they are now in training. They were able to engage 4,572 students. At alam nyo, on one-on-one sharing the gospel, 3,200 were evangelized. Were evangelized. And 2,120 accepted Jesus. And trained 1,111. Pag inisip mo, kung kayo yung mga batang in training, hindi namin kaya yan, nakakatakot. But because of Jesus, because of the truth of the gospel, God will make use of us to reach out to others. Amen? Maaring isip mo, hindi ko kaya yan. Kasi nakatingin ka sa sarili mo eh. Tingin ka kay Jesus. Kaya nga sabi ni Lord, this is eternal life, that we may know Him. You, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Hindi na lang yung no na alam mo about Him, kundi yung no na, Lord, I'm so in love with you. I know you. At hindi ko kayo ipagpapalit kahit kanino man. Are you following? Alam niyo po, just last Friday, I was praying to God something like this. Lord, if I will become a careless old man, bring me home. Bring me home. Kasi, siyempre, tumatanda tayo, di ba? Eh, nababalitaan ko yung mga matatanda, naging masungit,
nagiging ano daw, parang, sabi ko, kung ako'y magiging careless na matanda, kunin mo na lang ako, wag mo akong patandain. Pero kung magagamit mo pa ako to be more fruitful, kahit matanda na ako, then Lord, grant me long life. Nagkakaintindihan? That's a prayer that somehow I believe because I want to love Jesus more and more. I want to know Him more and more. And every day of my life, I read His Word. I meditate on Him. I pray. I commune with Him. Kaya nga ang target ko is 2.5 times na mababasa ko yung Bible every year. Because I want to know Jesus. I want to know Him more. I want to understand Him more. Bakit? Because my life becomes more meaningful as I come to know God more. Are you following? Kaya sabi niya, then you will be strengthened with all power according to His glorious might for the attaining of all steadfastness, patience, and joyously what? Pero gaano ka masaya? Di ba? Ang sarap yata nun. Yung ma-experience mo yung power. Anong power yun? The power of resurrection. Kasi yung power na yan at work in you. Yung bubuhay kay Jesus Christ is at work in all of those who believe. Di ba, isipin nyo, patay na yung damdamin mo para sa kapatid mo, patay na yung damdamin para sa asawa mo, patay na yung damdamin mo para sa pagtatrabaho, then God can resurrect that passion once again because God brought back the life of Jesus. Are you following? Yun yung power na yun. Bring that to God. At hindi lang yan. But dahil dyan, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Walang sukuan. Be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Friends, hindi ko sinasabing, minsan hindi ako naapektuhan ng mga sinasabi ng tao sa akin. Minsan naapektuhan ako. There was a time, tinitira ako ng tinitira. Sabi ko, Lord, papatulan ko na to. Sabi, Lord, wag mo siyang papatulan. Akin siya. Ikaw, magturo ka lang ng gospel. Opo. Tapos nakalma na ako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mamaya nabalitaan ko, napatay na. Hindi ako natutuwang namatay siya. Sa totoo lang, nalungkot ako. Bakit? Kasi ginagamit din siya ng Diyos para maging maingat ang mga pastor sa kanilang lakarin sa Diyos. Nakukuha ninyo? Kaya, nakuha ko lang, pero naintindihan ko isang bagay. My God is always watching and making us strong. Amen? Nandiyan na pa kayo? Good. Kaya, finally, thank again, Jesus. Lord, thank you po ulit. Tingnan nyo. Sabi niya, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light, for He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption and forgiveness of sins. Wow! Ang dami! Ano yan? Na-qualify ka to be saints. Honestly, nakikita mo ba sarili mo as saint? Alam niyo bang masarap, ang sakit sa kalooban yung hindi ka pumapasa sa exam pag hindi ka na-qualify? Sino sa inyo nakaranas na yung hindi ka ma-qualify sa tryout? Meron ba dito? Ang sakit, no? Ang sakit ata. Parang mas magaling pa ako doon. Ba't hindi ako nakuha? Mga politika lang yan. Mga ganyan, di ba? Hindi mga ganyan tayo. Kaya nag-board exam ka, hindi ka na-qualify. Ang sakit ng pakiramdam. Mag-exam ka sa bawa sa UP, hindi ka na-qualify. Kaya pupunta ka na lang sa ibang UP. University of Pangasinan. Hindi naman masama yun, maganda din yun. Kaya lang, gusto mo yung University of the Philippines, di ba? Pero, hindi ako na-qualify. Ang sakit ng pakiramdam. Pero, sabi ng Lord, sa akin, qualified ka. Di ba? What? Ako? Ano bang qualification para maging saint? Si Jesus lang. I want you, because I made you qualified. At hindi lang yun. You know, you don't need to live in darkness. You are now in the kingdom of His Son, Jesus Christ. Huwag kang pumayag na puro kadiliman ang papasok sa isip mo. And sabi niya, because He redeemed you and forgave you. Ano ibig sabihin ng redeem and forgave you? Magtatapos ako sa dalawang kwento. Okay lang sa inyo? Wala naman kayong choice eh. Okay. Una, yung bata, mayroong matinding sunog. Tindi na sunog. Tapos, yung nanay, bumalik para iligtas. Namatay. Hindi nakayanan. Until merong isang mama, umakyat kahit mainit yung pipe, inakyat niya. Tapos, kinuha niya yung bata, nilagay sa likod. Papa. Tapos, hanggang sa nagtatalo-talo na yung mga tao. Then sabi niya, sino na mangangalaga sa batang yan? May mga teacher na, ako, ang karapat-dapat. Sabi ng abogado, ako, ang karapat-dapat. Sabi ng isang doktor, ako, ang karapat-dapat. Nakayuko lang yung bata, nagtatalo-talo sila.
Hanggang pumasok yung mama na mayroong paso ng kamay. Sabi niya, pagpasok niyan, wala pang sinasabi. Biglang nakita ng bata, takbo siya. Siya po ang nagligtas sa akin. Wala pang sinasabi yung mama. Ako ang may karapatan dyan. And the same way, when God looks at us, pag every one of us pinagtatalunan sa demonyo, sabi ng demonyo, akin yan. Sabi ng akin yan. Pagpasok ng Panginoon, makita mo yung kanyang kamay. Nawa, kung naintindihan mo yung gospel, sa kanya ako, hindi na kailangan pagtalunan pa. He paid for me. Di ba? He paid for me. Siya ang aking Diyos. Siya ang aking siya ang mangangalaga sa akin. Walang iba man. Ito pang pangalawang kwento. Si Peter Miller, isang pastor, nung panahon po ng revolusyon, grabe, si Michael Whitman, ini-insulto palagi yung pastor. Wala kang kwentang pastor, hindi ka marunong na pastor, wala kang pastor. Hanggang si Whitman ay nahuli sa treason, sa pagiging traidor, nahuli siya at sentenced to death. Si Peter Miller at si George Washington, noong mga panahon ay magkaibigan sila. Kanya lamang, from Philadelphia, naglakad siya ng 70 miles para lang, naglakad by foot, para lang puntahan sa paglilitis ni Michael Whitman. Sabi ni kikiusap siya kay George Washington, please, wag mo siyang hayaang mabitay. Sabi niya, please, alang-alang sa akin, wag mo siyang mabitay. Sabi niya, sorry, Peter, hindi ko po pwede siyang pakawalan dahil kaibigan mo siya. Siya isang traidor. Sabi niya, kaibigan, hindi ko siya kaibigan. Siya ang matindi kong kaaway. Pero, importante siya sa Diyos. Sabi niya, kaaway? Nilakad mo ang 70 miles para lang iligtas ang kaaway na ito? Oo, dahil kailangan niya si Jesus. Alam mo ninyo, yung mamang yun, sabi ni George Washington, pakawalan niyo na si Whitman. Ibigay mo siya sa kanya. At nag-umuwi silang magkaibigan sa halip na maging magkaaway. At ganyan-ganyan ang ginawa ni Jesus. Tay, ibigay niyo na sa akin. Namatay na ako para sa kanya. At mula noon, pag tinanggap mo yan, ikaw ay pakakawalan at magkakasama kayo ng Jesus. Hindi na kayo magkaaway, kundi matalik na magkaibigan. Yan ang redemption and forgiveness na ino-offer ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Ang tanong, is He your friend? Anong pinagpe-pray natin sa ibang tao? Anong pinagpe-pray natin para sa ating sarili? Are we praying that God's reality, the supremacy of Jesus becomes real to us? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, alam mo ang totoo mong kalalagayan sa buhay. But I want to tell you this. God loves you so much that sabi niya, are you willing to give your life to me? Are you willing to entrust your life to me? Are you willing to believe my words? And I'm telling you, I promise you, truly, truly I say to you, he who believes my words and the one who sent me, you will pass from judgment to life, from death to life. Do you believe me? I came here for you. I came here to save you. Kapatid, kung naniniwala ka sa sinabi ni Jesus, itaas mong kamay mo, sabi mo, Lord, ako po yun. I want and I trust you. And I pray that I may love others the way you love me. Lord, I pray, Lord, for the reality of your power in my life, the reality of joy in my life, the reality of your grace in my life, and the reality of your supremacy in my life. Lord God, the manifestation, the very expression of your love. Sa mga nagtaas ang kamay, sabi mo, Lord Jesus, I believe you. I believe that you are the only way. I believe that you are the only truth. Nothing more, nothing less. I believe, Lord God, that you are the only life. I accept you as my Lord and as my Savior. And allow me to live according to your instruction, according to your direction, according, Father God, to your rulership. Thank you, Lord. I pray, Lord, that I will not focus my eyes on myself, but to surrender myself, that my life will be focused solely on you, my Lord and my Savior. May the truth of
Lord, of the faith of the Colossians be also true in my life. And may the prayer of Paul be also true in my life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for loving me unconditionally. Thank you, Lord God, for accepting me, Father God, as I am. Because as you look at me, you'll no longer look at me as the person who sinned against you, but the person whom you have covered with your blood in order for me to be redeemed and forgiven, to be transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light, the very kingdom of the Son of God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you are true to your words. Thank you, Lord. Hallelujah. And I trust and believe in you. Thank you, Lord. Father God, I thank you, Lord, for those who prayed that prayer. I thank you, Lord, for those who expressed their faith in you. I pray, Lord, that your power will truly be manifested in all of us, that we will see the fruit, oh God, of such salvation, Father God, that you gave all those who believe in you. Father, I praise you. I praise and honor you. I thank you, Lord our God, for loving us. I thank you, Lord Jesus, for saving us and giving us life. Thank you, Lord. We give you all praise and glory in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Albert. Maraming salamat po sa inyong mensahe para sa bago nating series patungkol sa Book of Colossians. Para po sa ating unang katanungan, paano namin maisa sa katuparan at mababalanse ang aming mga responsibilidad sa mundo kung ang aming perspective ay nasa heavenly citizenship na? For example po, sa trabaho o sa pag-aaral, kailangan pa ba naming galingan o ibigay yung best namin kung alam naman naming papunta din naman kami sa langit? Ayan, ako napakagandang tanong yan, Albert. Now, isipin mo nang mabuti, kung ikaw ay Filipino citizen at ikaw ay nasa ibang bansa, for example, US, at nag-aaral ka, hindi mo ba pagbubutihan para nang sa ganun ang yung pagiging Filipino citizen ay maging magandang halimbawa sa mga nasa US? Now, ang ganda dito, sa totoo lang, sa picture ng being heavenly citizenship natin, ang sinasabi ng Diyos, all our works will follow us. Nalam sa Revelation 14:13, blessed are those who died in Jesus, for their works will follow them. Bakit? Because it will be rewarded. Kaya nga sa Bible, yung ating ginagawa, kunyari slaves, di ba? You do this with sincerity of your heart to the Lord. Di ba? Hindi do sa master mo, but to the Lord. Masters, do the same thing, Father God, to the Lord. Now, husbands, love your wives just as the Lord. Wives, submit to the Lord. Di ba? Lahat yun to the Lord. Kaya lahat ng responsibility natin sa lupa, pinagmamabuti natin para sa Panginoon Diyos. And God will surely reward us as He promised. Praise God po. For our second question po, paano ako tunay na magpapasalamat sa Diyos at magpupuri sa Kanya kung hindi ko gusto naman yung mga bagay na pinapayagan niyang mangyari sa aking buhay? Ayan, alam mo, sa Panginoon Diyos, ang Kanyang primary na gustong makita is for us to be holy more than to be happy. Now, itong amazing. The more you become holy, the more you will become happy. Kaya nga, ang unang naintindihan mo, ngayon hindi mo pa maintindihan. Parang hindi mo type yung pinapayagan niyang mangyari. But eventually, you will see, ang galing pala ng choice ng Diyos. Ang galing pala ng plano ng Diyos. For example, si Joseph, gusto niya kayang naibenta siya? Gusto niya kayang naging katulong siya ni Potiphar? Gusto niya kayang naging nakulong siya dahil sa kasinungalingan ni Potiphar? Gusto niya kayang nakalimutan siya? Pero sa bandang huli, palagay ko, gustong-gusto niya na siya naging punong ministro ng Ehipsyo. Kaya may mga bagay na hindi mo maintindihan ngayon, but God is still the end. He knows what is best for us. Grabe, holiness and happiness follows, no? For last question po, kasalanan ba ang hindi ibahagi ang aking pananampalataya sa iba? Ayan, sabi sa Leviticus 5, naalala ko lang, if you are called to witness, to the witness stand, no? to speak about something sa isang crime,
o kaya naman to spare the person from being punished dahil ikaw nakakalam ng katotohanan, at hindi ka tumayo, that's sin before the Lord. Now, tayo po, once the Lord impress upon heart to share our faith para maligtas yung tao sa kapahamakan, para hindi siya mahatulan at hindi ka nagsalita, ano siya sabi ng Diyos? It's sin. Di ba? Kaya bukod pa nun, inutos ng Diyos, tayo ay maging witnesses. Kaya ang pagbabahagi ng pananampalataya natin, hindi lang sa pagsasalita, maging sa ating buhay. Kaya kung hindi tayo sumusunod sa paraan ng Diyos, obviously, kasalanan yon. And buti na lang ang Diyos ay mapagpatawad, kaya kapag nalaman mo, humingi ka na ng tawad at gawin mo na yung dapat mong gawin. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, para sa lahat ng kababaihan, ang Women to Women Ministry ay magkakaroon ng kanilang pinakaunang women's conference na pinamagatang Masterpiece. Matuto patungkol sa disenyo ng Diyos para sa mga kababaihan this coming June 22 sa conference. Para sa ibang detalye at pagbili ng tickets, bisitahin ang Women to Women Facebook page o puntahan ang kanilang booth sa lobby tuwing linggo. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.